The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa local government code. Siyempre kasama natin ang ating pinagpipitagang kapitan, Kapitan Dondon Francisco ng Mandaluyong, at siyempre ang ating special guest para pag-usapan po ang maiinit na issues from Pasig, Councilor Volta de los Santos. Kaya dito lang po tayo at lahat po yan dito sa barangay tayo. Yes. Hello. It's an honor, sir. Ay, magandang, Nandito kayo. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pag-uunlak. Alam niyo, Kap Dondon, nag-viral yung session ng Pasig City. At kinatutuwa natin sapagkat ang pinag-uusapan nila ay about barangay sessions being public in nature. Yes. At isa sa mga proponents na ito ay maging ma-stream live kung anumang social media ay ang ating pong bisita ngayon na si Konsihal Volta. Maraming salamat. At sa wakas, Konsihal, may nangyayari na sa ating mga barangay. Yes, so thank you po. Kasi actually, nag-start po ito nung nagpaalam po ako sa ating Vice Mayor Dodo Jaworski to deliver a privilege speech. Dahil po mayroon din pong may mga kagawad din na nagsasabi na may mga allegations sila na minsan may nag-violate daw po sa local government code patungkol po sa pag-manner ng pag-conduct po ng special ng session, regular and special session po dun sa barangay. So sabi ko, para mawala yung agam-agam, tulong ko na rin po ito sa mga miyembro ng sangguniang barangay, lalo na po sa mga kapitan, na mas maganda na talagang gawin na pong isa publiko na rin po ito through social media. Pero syempre, with the accordance of transparency and makilahok po ang publiko dito. So, nasa local government code naman po yan. Yes. It is actually a default that the sessions, regular or special, should be made public, and the public should have access to the pwede silang maging present sa session. At ang naisip ko lang po, para kung hindi man makakapunta ang publiko physically sa mga sessions, pwede po sila magka-access through social media platforms po. Alam mo, Konsihal, isa sa mga nagiging problema dyan, ang mga kabarangay natin, mga constituents ng mga kapitan at saka mga hagawa, hindi nalalaman ang nangyayari. At for their information, ang session po ng barangay is twice a month. Yes. Yan po ay mandated ng Republic Act 7160. At tama po si Konsihal, public in nature po yan by default. Ibig sabihin, matic. Yes. Huwag na nating pag-anuhin yun by default. Ibig sabihin, matic na pagka may session, may karapatan po kayong manood, pumunta sa barangay at panoorin kung ano po ang ginagawa ng inyong mga public officials. Tama naman po. Talagang mababasa nyo ito sa local government code. Makikita nyo ito. Na yung pag-witness ng inyong mga constituents ay mahalaga. Talagang ay sinasa publiko dapat ang at nag-iimbita. Ngayon, wag lang yung mga lasing, wag lang yung mga gano'n ang pumupunta kasi iba ho yun. Saka, para sa amin, hindi ho pwedeng bigla-bigla ka lang makikisali doon sa session. Yes, sir. Likewise, sa council din, sa Sangguniang Panlungsod, hindi ho pwede magsalita ang mga nandun sa may Yes. stands.
Okay. Pero pwede nilang panoorin kayo. Tama po. Yes, tama po ba? Tama po yun. Totoo rin po, dapat po naka-record din po lahat ito. No? Nakalagay lang naman din doon, siyempre, we have minutes po of the session. Nakalagay po na dyan at kailangan po may journal. No? And kung mababasa rin po natin sa local government code, na pwede rin pong magpasa ng resolusyon ang council na para to make it rin po public or to publish the journal. Pero napaka-importante rin po baka mapaalala rin po dun sa lahat, whether it is sa city po, sa munisipyo or sa barangay, na dapat po talaga may journal po, naka-record po talaga yung mga pinag-usapan. So yun po yung dati kasi wala pa naman social media, kaya sinasabi ko na kapag hindi ka nakapunta sa session bilang isang residente ng iyong barangay o ng iyong syudad o iyong munisipyo, you can always ask for the copy of the minutes or the journal kung meron pong nag-produce po ng journal. Yun lang naman po yun. At ngayon, nakita ko dahil tumatakbo po ang panahon, wala nang iba tayong pwede magandang puntahan at balikan. At kahit siguro wala na tayo dito sa mundo, baka meron pa rin social media po, mababalikan nila kung ano yung mga napag-usapan, napagkasunduan, lalo na kung sa ikagaganda rin naman po ng barangay. Yes, tama po yan. Pag-usapan muna natin kung bakit naging viral po yung nangyari. Without mentioning muna yung the name of the kapitan and the barangay. Alam nyo, kabaro naman natin, Kap Don yan. No? Pero kasi, one of the issues, yung kapitan daw in-invoke yung right to privacy niya, na hindi daw siya pwedeng gawing public ang session because of his right to privacy. Na ang sinabi naman po, being public in nature, kaya nga public, and we are dealing with public funds, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan natin, you cannot invoke the right of privacy. Kasi the right to privacy is invoked only during times of investigation, pero it is not absolute. Hindi absolute ang right to privacy. Pangalawa, when we talk about sessions which are public in nature, wala namang investigation dyan Trabaho talaga yan na dapat ipakita sa taong bayan. Yes, Apo. And actually, nung nakausap na rin namin po naman yung kapitan, ang sinasabi niya lang naman daw, during, I was not present during the consultation with Vice Mayor Dodon Jaworski because at that time, nasa Bogosipo po ako to deliver the aid of Pasig City to Bugos City. Nabanggit nga raw ng kapitan na ayaw nilang daw kasi yun kinukunan siya ng camera. Nakukunan siya ng camera. Pero ang paliwanag po namin, pag ikaw po hinaihalal, you became a public property. Hindi ka na pwedeng umiiwas yan, lalo na during the session. Kasi lahat nga po, sabi nga ng local government code, kailangan it should be made public. Pwede ba naman magiging pilosopo na ako na nakamaskara ka, hindi naman pwede yan. So, nakatago sa likod ng pader, So, at lalo na po yan, kung public record po, ay makita na ikaw talaga ang nagsabi. Lalo na kung ikaw po ang presiding officer po, dapat malinaw po doon na kapag mayroon pong inaproba na whether it is a simple resolution to ordinance, should be po on record na nakita po na talaga that was approved ng ating presiding officer na sa barangay po ang ating kapitan. So, yun lang din po at yun talaga po, nakakataka, yung sinasabi mong data privacy, kung titignan po natin yan, actually, tinignan ko po yung minutes, talagang binanggit po doon, na sinasabi, ni-invoke niya raw yung data privacy. Kasi po, alam niyo, pwede naman po talagang closed door po ang session. Nakalagay rin naman sa local government code yan, pero kung meron pong threat sa safety ng members ng sanggunian or ang i-discuss po dyan sasabihin po natin meron pong question po about the decency and morality of the member of the sanggunian na barangay. At yun lang naman po. Pero still, there should be a proper motion
the session should be sabi nga nilang ginagamit natin term executive session, no. Pero ang ano po nito is closed door session or through a resolution. Hindi naman siya pinagbabawalan, pero dapat po doon sa motion and even doon sa resolution, it is clear the reason that you would like to conduct the session privately is because there is a threat for the public safety. Yun lang naman po, napakaano lang naman po, at kung babasahin natin ng local government code, it's very clear naman po doon. It's not even silent whether it is allowable or not po. May tanong po ako. Yes po. Ibig sabihin, nung dinideliberate nyo yung tungkol dun sa opisyal na nagsasabi na ini-invoke niya yung right to privacy, it's a session of the Sangguniang Partisyon? Yes, it is. Yes. No. Barangay, barangay. It happened sa isa kanilang session and barangay session, yun yung sinasabi niya, right to privacy. Yes, so okay, ayun. And I'm sure kayo po sa Kapitan, alam nyo naman po na hindi naman po talaga kahit naman po siya. ako nung isang pagpupulong, lagi kong sinasabi na ano tayo dito, kailangan may alam yung mga tao. Yes, tabo. Diba? Thank you. Regardless kung hindi mo na i-Facebook Live o dapat ini-inform nyo, ito na mga nangyayari natin. May PA system ka, sinasabi mo yung nangyari sa hearings, sa session and everything. Pero may, bakit niya in-invoke yung right to privacy for the simple reason na nasa local government code po? Baka misplaced po. Yes po, baka po. And actually... Or misinformed. Yes po, yun po rin yun. Isa ring bagay. Pero lagi ko nga po sinasabi talagang when you're in doubt, there is an existing law. At when you're in the position po, lalo na po kung sa lokal na pamahalaan, there's always the RA 7160. Yeah. And that sigurado ko po hindi tayo magkakamali siya. Yes po. Ang kadalasan po na nangyayari ngayon sa ating pong mga barangay leaders, hindi nagsisesyo, hindi naman dahil sa ayaw nila. Kasi ito ho, konse nagiging problema. Hindi naman dahil sa ayaw nila nai-intimidate lang sila sa legislative process kung paano i-preside ang session. Especially dun sa mga, karamihan naman, hindi naman natin sila iniinsulto. Yung iba naman hindi nakapag-aral ng abogasiya para motion na ganyan. Makikita kasi at parang medyo nahihiya nga sila at nai-intimidate sila sa ganun. Pero I think, Konsi, Kapitan, kunin ko yung comments ninyo, no? When you're a public servant at tumakbo ka, it's incumbent upon you para mag-aral at gawin mo yon. Kasi kaya mo nga pinisinta ang sarili mo dahil dapat malaman mo yan, mga bagay na yan, and dapat pinagpa-practicean ninyo. Ito na nga yung barangay session. Anong masasabi mo sa kay Konsi Volta? May DILG. Yung DILG, supposedly, dapat palagian ini-inform yung mga opisyales kung ano yung paano mag-session. Ganun kasimple. Yung part ng trabaho kasi ng DILG yun. Hindi dahil sa hinahanapan ko o part kasi ng trabaho ng DILG. Tapos kami kasi may Barangay Operation Center. Yes, sir. Okay. Shout out kay Attorney Cheche. Siya po ay proactively sinasabi niya, ka seminar tayo tungkol dito sa ganito, tungkol dito sa mga aspeto ng barangay na medyo nakakalito, procurement, yung mga ganun ba. Siyempre, dahil sa rin ng aming mayor, na hindi kasi baka hindi alam ng mga barangay officials yung paano mag-procure o yung mga liquidation sa COA, sa accounting, paano nyo gagawin. So, pati yung pag-handle ng session, kasama yun sa pinag-aaralan namin. Recently, nagkaroon kami ng seminar din doon, 1.5 week ago. Tungkol doon. Kasi nga, maraming ligaw. Mahirap talagang i-live. Tapos, hindi marunong kasi yung, lalo na sa probinsya, sa Maynila. Kasi sa Maynila, ang dami nating maghahanap, ang dami mag-Facebook niyan. Dami, bakit dito hindi na pinaano. Pero merong mga kagawad o kapitan na kaya nahalal kasi matulungin. Yes. Pero hindi siya maalam. Tama. Correct. Di ba?
O di gusto namin si Kapitan, pero kapos sa pinag-aralan. Yeah. Diba? Hindi niya kasalanan yun kasi talagang School of Technical. Hard Knocks eh. Yeah. Yung ginawa niya sa probinsya eh. Ganon. So, hindi natin pwedeng, kasalanan mo yan, dapat hindi pwede yung ganon eh. Kailangan medyo balansyado, tapos tinuturuan ng mga opisyal ng DILG, ng munisipyo o ng syudad. So, Konsehal, merong practical, political, tsaka technical na bagay yan oo. Kasi kami po, may kwento lang sa Pasig, yung aking unang termino. Kami pong 10 konsehal ay na-elect for the first time. Sabay-sabay po kami 10, 2 lang po yung dating, mali pala ako, 3. Yung dati na konsehal, 10 pala kami na ng unang termino. So, ang kagandahan lang po siguro sa amin na siyam na tumakbo, alam namin na gagawa kami ng batas. So, ang ginawa namin talaga is first, nag-aral po kami. No? Kaming siyam na konsehal, nag-aral po kami. Dahil bago po kami sumalang, tumakbo, talagang alam namin na ang katungkulan po talaga ng isang konsehal ay gumawa ng batas. Same with the kagawad po. Na talagang, sabi nga, baka ang akala nila talagang, sige, gagawa ka lang doon, mag-deliver ka lang ng services, pero ang talagang main po talaga ng kagawad is to legislate. Yes. Yun. So, ako naniniwala po ako, natututunan naman po din ng lahat. Tama rin po kayo, dapat ang DILG po ay talagang masusi po talaga na talagang tinuturuan po ang lahat ng mga bagong elected official. Alam ko, di rin sila nagkulang. Kasi meron po sila mga binibigay dyan ng mga seminars at workshop. Pero sana wag magalit sa akin ibang mga kapitan at kagawad. Sana lang po talaga makinig sila at hindi yung iniintay po nila yung pangalawang araw na magiinom mo na. sorry po Kasi yun, lagi ko rin pa sinasabi po. No? Pero matututunan mo po yan. Yes. Ang sarap na kwentuhan ni Konsehal Volta de los Santos, mga kabarangay. Pero bago po tayo matapos ngayong segment, meron lang po tayong mahalagang announcement kung paano kayo magiging milyonaryo sa GSAT. Ayan, Konsehal, at saka Kapitan. At saka mamaya pag-uusapan na natin yung presiding session para matuto po tayong lahat. Pero alam nyo po, mga kabarangay at mga ka-GSAT, tuloy-tuloy lang po ang panunood ng Sa Barangay Tayo dito sa GNN. At kung kayo ay subscriber ng GSAT at maging dun sa mga hindi pa subscribers, mag-subscribe na. At ito na ang chance ninyo na maging milyonaryo. Tama, pwede ka na maging milyonaryo. Sa GSAT, Panaload, Milyonaryo, Raffle Promo. Ayan. Mag-load lang kayo buwan-buwan ng 99 pesos sa GSAT at manalo ng limpak-limpak na salapi. Mag-load ng sunod-sunod na 3 buwan at makasali sa quarterly draw, mag-register at magkaroon ng chance na manalo ng 50,000 pesos. Pero mga kabarangay, ito ang mas matindi. Mag-load lang kayo ng 12 beses na sunod-sunod hanggang August 31, 2026. Yung walang mintis tapos ay mag-register yan na. May chance na kayong manalo ng 1 milyong piso. Kap, mag-register na tayo. Yes. Ito ay para sa mga current at new subscribers ng GSAT para mas laman ang lahat na... para mas malaman ninyo lahat ng detalye, visit GSAT website www.gsatasia. Ayan po, nasa screen ninyo. Or Facebook, GSAT Direct TV. Yan na ang tsansa na maging milyonaryo sa 99 pesos lang kada buwan. Pwede ka maging milyonaryo. Yan, ang gandang balita naman. Mamaya po sa second segment, pag-uusapan natin para hindi na kayo ma-intimidate, para alam nyo kung anong gagawin ninyo, para hindi tayo magpaka-formal masyado, maging technical. How to preside a session with Konsehal Volta de los Santos. Lahat po yan dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa